Okay. So alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri, magpasalamat sa Allah, at tayo ay humingi ng panganlungan sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Tunay ng sinumang gabay ng Allah ay walang makapagliligaw, at ang sinumang kanyang iligaw ay walang makapaggagabay. Tayo sumaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. At tayo rin ay sumaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah, na kung saan ipinadala niya kasangkatauhan upang ituro ang tamang pagsamba at pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga karangalan na kung saan ipinagkaloob sa atin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kaalaman, pagsasaliksik ng kaalaman, pagkakaroon ng oras, kakayahan upang makinig, upang magbasa, upang magsaliksik patungkol sa ating pananampalataya. Ang paksa na aking inihanda sa pagkakataon na ito ay isa sa mga napakagandang paksa, dahil mahilig naman tayong sa mga kwento. Higit lalo ang mga kwento na may kabuluhan at mayroong malaking aral para sa atin, para sa ating pananampalataya. So ang kwento natin na ibabahagi sa pagkakataon na ito ay walang iba kundi ang kwento ni Propeta Ayub alayhi salam. Alam niyo ba, mga sisters, no, na si Propeta Ayub alayhi salam ay binanggit ng Quran, o binanggit sa Quran ang kanyang kwento na siyang Arabic na pangalan, no? Arabic na Ayub, no, Ayub. At kung saan ay ilang beses itong binanggit sa banal na Quran, yung kanyang pangalan na Ayub alayhi salam, no? At na ngayon din, no, maging sa salaysay ng Biblia ay binanggit din ang propeta na ito na si Ayub. Sa biblical term ay si Job. Siyempre, bilang bahagi ng kanyang kwento ay ikukwento natin yung puno ng pamilya ni Propeta Ayub alayhi salam. Kung saan ba siya nagsimula o kung saan ba siya nagmula. Sino ba ang kanyang angkan? O na yung bang pinanggagalingan? So si Propeta Ayub alayhi salam ay isang ina po ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Ang ina ni Ayub alayhi salam ay pinaniniwalaan, ako dun sa mga historian, pinaniniwalaan ng ilang mga mananalaysay na anak ni Propeta Lut alayhi salam. Ang kanyang asawa naman sa kabilang dako ay isang direktang ina po ni Propeta Yusuf alayhi salam, at siya ay pinangalan ng Rahma. Magkasama silang tumira sa Ruma at binayaan ng 14 na anak. Yun ang mashallah, ang mga kaugalian noon ng mga sinauna, higit lalo ang mga angkan ng mga propeta, ay maraming mga angkan, maraming mga anak, maraming ina po. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa kanyang banal na Quran, sa kanyang aklat. Sabi niya, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atayna Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Tatagpuan po ito sa Suratul An'am, chapter 6, verse 82 hanggang 84 ng banal na Quran. Ang mga yaong naniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo, na hindi nila hinaluan ng kanilang paniniwala ng shirk o pagtatambal, ang para sa kanila ay kapanatagan at kapayapaan, at sila ang ginabayan tungo sa matuwid na landas.
At yaon ang katibayan na aming ipinagkaloob kay Abraham, na siyang ginawa niyang katwiran sa kanyang pakikipagtalo sa kanyang mga sambayanan, hanggang sa nagapin niya ang kanilang katibayan. Iniaangat namin ng antas ang sino man na aming nais mula sa aming mga alipin dito sa daigdig at sa kabilang buhay, katiyakan ng iyong Rab ang Hakim at ang Alim. At biniyayaan namin si Ibrahim a.s. sa pamagitan ng pagkakaloob namin sa kanya ng anak na si Ishaq at inapo na si Yaqub a.s. At silang dalawa ay ginabayan ng Allah sa daan ng patnubay. At bago kay Ibrahim, Ishaq at Yaqub ay ginabayan din namin si Nuh a.s. at ganun din kabilang sa kanyang inapo na ginabayan ay sina Daud, Sulaiman, Ayub o si Job, Yusuf o si Joseph, Musa o si Moses, at Harun o Aaron sa Biblia, alayhimsalam. At ganoon ang paggantimpala namin sa kanila ng mga propeta sa kanilang kabutihan, na ginagantimpalaan namin ang lahat ng mabubuti. So, mapapansin natin sa ayan na ito mga kapatid na walang duda, ito yung basihan ng mga historian na si Ayub alayhisalam ay mula sa inapo ni Propeta Ibrahim alayhisalam. Si Ayub alayhisalam ay isang dakilang propeta na labis na pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay malakas, siya ay malusog, mayroong malawak na lupain, mayroong malaking property kumbaga, masaganang alagang hayop, may mga hayupan siya, may mga farm siya, may mga prutasan siya, at isang matuwid at magandang pamilya. Alhamdulillah. Isa rin siyang pinuno ng community na lubos na iginagalang at lubos na minamahal ng kanyang mga nasasakupan. Sa kabila ng kanyang katayuan, sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang katanyagan, estado sa buhay, at maging sa pagkilala sa komunidad, si Ayub ay hindi kailanman naging mayabang. Bagkus, natili ang kanyang sarili sa pagiging mapagpakumbaba, bagamat ganito ang kanyang status. Siya ay palaging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Masyaallah tabarakallah. Manlugod niyang tinulungan mga kapatid ang mga nangailangan at patuloy na nagpasalamat siyempre at patuloy na niluluwalhati niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Isang araw sa itaas ng kalangitan o kalangit-langitan, nagsimulang talakayin ng mga anghel ang tungkol sa pinakamabuti na tao na nabubuhay sa lupa sa kapanahunan na yaon. Isang anghel sa gitna nila ang nagsabi, ang pinakamabuting nilalang sa mundo ngayon ay si Ayub. Isang taong may marangal na ugali na nagpapakita ng matinding pasensya. Pasensyoso kumbaga. Pagtitimpi, talagang matiisin siya. At siya ang kanyang pagtitimpi ay napakalawak at napakahaba. At laging naalala ang kanyang mapagkaloob na Panginoon. Siya ay isang mahusay na modelo para sa mga sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang kapalit, binayaan siya ng kanyang Panginoon ng mahabang buhay at maraming lingkod. Maraming lingkod, ari-arian at kung ano-ano pa. Ang nangangailangan at ang dukha ay nakikibahagi sa kanyang magandang kapalaran. Kasi siya ay mapagkaloob, hindi siya madamot, no? At laging tumatanaw ng utang na loob. Pinapakain niya ang kanyang mga bisita, ang mga mahihirap, at binibihisan niya ang mga dukha at binibili ang mga alipin upang palayain sila. Ganong ka-generous si Propeta Ayub alayhisalam. Mapapasana all ka na lang talaga. Pinaparamdam niya sa mga tumatanggap ng kanyang kawang gawa na parang binyayaan at pinagpala siya. Hindi pinaparamdam sa kanyang mga binibigyan, sa kanyang manasakupan na sila mga dukha. Kasi bakit? Nakikibahagi sila kung anuman ang meron si Ayub alayhisalam. Napakabait at napakabanayad ni Ayub alayhisalam. Masyaallah tabarakallah, no? Ito ang ugali mga kapatid, no, sa pananampalatayang Islam, ang propeta na ito. Masyaallah tabarakallah. Kaya naman si Shaitan, si Iblis, la'natullahi alayhi, na
nasa malapit lang, alam mo yun, kasi si Iblis talaga ay kahit saan-saan yan, ay laging nag-oobserba kung kailan tayo wawasakin at kung kailan magkaroon ng pagkakataon para magambala at masira ang ating pagsamba, pasasalamat, ang ating pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong si Iblis na ito, la'natullahi alayhi, ay nangunguna sa talakayan at nagalit ng husto. Agad niyang sinimulan ang balak na akitin si Ayyub alayhi salam mula sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinulong niya kay Ayyub ang masasamang kaisipan tungkol sa maraming kasiyahan sa buhay na madaling matamasa ng isang tao tulad ni Ayyub. Ngunit ang propeta na ito ay isang tapat na lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi madaling mawala ng pag-asa. Lalo itong ikinagalit ni Iblis kasi ayaw sumunod, no? Si Ayyub alayhi salam sa kung ano man ang bulong ni Iblis, mga kapatid, no? Naiinis lalo si Iblis sa tuwing si Ayyub alayhi salam ay kumukontra sa mga suhestyon at mga bulong ni Iblis. So kahit anong waswas kay Ayyub alayhi salam, discouragement, anumang katulad nito, dahil sa kanyang mga natatamasang buhay na pinagkaloob ng Allah, ay still na si Ayyub alayhi salam ay natili at hindi nadidistract sa mga waswas na Iblis. Ay lumapit si Iblis sa Allah subhanahu wa ta'ala at ipinaalam sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, na si Ayyub ay hindi isang tapat na alipin sa kanya. At niluluwalhati lamang siya sa takot na mawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Siyempre, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay batid ang lahat ng bagay. Kaya itong Iblis na ito ay nagmungkahi. Sabi ni Iblis, kung aalisin mo ang kanyang kayamanan, pagkatapos ay makikita mo na ang kanyang dila ay hindi na babanggitin ang iyong pangalan at ang iyong pagdarasal ay titigil. Sabi, ang pagdarasal sa iyo o ang kanyang pagdarasal sa iyo, Allah o Panginoon, ay titigil na kapag kuhanin mo ang kanyang bawiin mo ang kanyang kayamanan. Ano mang ipinagkaloob mo sa kanya mula sa estado sa buhay, karangyaan, kayamanan, doon mo malalaman. Nagmungkahi si Iblis sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon mo malalaman na ay kayaman lang siya sinasamba kanya dahil sa kayamanan, magpasalamat para hindi maputol ang kayamanan o anumang ari-arian at anumang karangyaan. Subalit kapag binawian mo ito, Panginoon, mula sa kanya, makikita mo na titigil na siya sa pagsamba. So yun yung mungkahi ni Iblis, naway isumpa siya ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre, ang nakababatid ay siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, ay hindi siyempre naniwala kay Iblis. Alam natin kung ano yung history ni Iblis, siya ay sinungaling, ubod ng kasinungalingan. Dahil alam niya na si Ayyub ay kabilang sa kanyang mga tapat na mananampalataya at hindi sumasamba sa kanyang Panginoon para lamang sa makamundong pag-aari. Ngunit, pumayag ang Allah subhanahu wa ta'ala subukan si Ayyub alayhi salam upang ipakita kay Iblis ang ganap na katapatan ng kanyang tapat na lingkod at upang ipamukha kay Iblis na sinungaling siya sa kanyang sinasabi. Kaya sa labis na kagalakan, sinimula ni Satanas na sirain ang kayamanan ni Propeta Ayyub alayhi salam. So ano nangyari mga kapatid? So pag-usapan natin yung pagsira ni Iblis sa buhay ni Ayyub alayhi salam. So dito nagsimula ang pagsubok, pagdatal ng matinding pagsubok kay Ayyub alayhi salam na kung ibibigay sa atin ng Allah ang pagsubok na ito, marahil hindi natin makakayanan. Yadan billah. Subhanallah mga kapatid. At alam natin, na sinabi ni Propeta Sallam na hindi magbibigay ang Allah sa bawat isa sa atin ng pagsubok maliban lamang na ito ay makakayanan natin. Kaya ang pagsubok ng isang tao ay nakadepende sa iman ng isang tao. At sa paglipas ng panahon, ang kayamanan ni Propeta Ayyub ay nagsimulang lumiit, nagsimulang nagbawas, nagsimulang nag-decrease, no? Ang kanyang lupain, ang mga alagang hayop, ang mga tagapaglingkod. Wait lang po ha. Medyo may sandali lang po ha. Okay. استاذ صوتك منقطع. ثواني يعني في مشكلة. Okay. Yun nga, nagsimulang
yung kanyang tawag diyan, yung kanyang kayamanan ay nagsimulang lumiit. Nagsimulang tinatawag na nagbawas, no? Ang kanyang lupain, ang mga alagang hayop, mga tagapaglingkod, pera ay dahan-dahang umiwas sa kanya hanggang sa siya ay naiwan na wala. Hanggang sa walang nanatili sa anuman sa kanya. So ganun, pinagkalooban ng Allah si Ayub ng pagsubok, mga kapatid. Inutay-utay na mawala ang kanyang property, maging ang kanyang mga lingkod ay unti-unting nawawala at naglaho mula sa kanya, maging ang kanyang pamilya mismo ay lubhang nasiyahan sa pagsubok ni Ayub alayhi salam si Iblis. Tuwang-tuwa si Iblis nung makita ito ni Iblis ang nangyari kay Ayub alayhi salam, na kung saan ay nagbabalat kayo bilang isang matalinong matandang lalaki. Okay? Itong si Iblis ay nag-anyo matandang lalaki na matalino. Kaya nung nag-anyo siya ay lumapit sa propeta na si Ayub alayhisalam at nagsabi at nagmungkahi. Sabi niya, nawawala ang lahat ng iyong kayamanan. May mga nagsasabi na ito ay dahil sa labis mong pagkakawanggawa at nauubos mo ang iyong oras sa iyong patuloy na pagdarasal sa Allah. So ganun din discourage ni Iblis si Ayub. O tingnan mo ang nangyari sa iyo. Dahil sa kabibigay mo ng kabibigay sa mga mahihirap at mga nangangailangan, sa mga nasasakupan mo, ayan, nawala tuloy yung kayamanan mo. At nangyari sa iyo dahil sa dasal ka ng dasal, wala ka namang palang nangyari yan. O, di ba? Yan yung napapala. So, ang iba ay nagsasabi ng Allah ay dinala ito sa iyo upang bigyang kasiyahan ang iyong mga kaaway. So, isa pa sa mga discouragement ni Iblis kay Ayub alayhi salam. O, dahil ito ay upang magalak yung ang ginawa sa iyo ng Allah, ng Panginoong Allah, ay upang magalak ang iyong kaaway, ang iyong katunggali, ang sinumang kaaway mo dahil sa pagbagsak mo. Kung ang Allah ay may kakayahan na pigilan ang pinsala, kung gayon kanyang ipagtanggol na sana ang iyong kayamanan. So diniscourage ni Iblis si Ayub alayhi salam. Sabi niya, kung talagang ay may kakayahan ng Panginoong Allah na sinasamba mo, ay pipigilan niya ito. Ano man mga pinsalang dumating sa iyo ngayon. Hindi hahayaan niya na magkaganong ka pa, hindi ka niya pababayaan kasi nga ikaw ay claim mo na propeta ka. Claim mo na ikaw ay malapit sa Diyos. Ito actually somehow ito yung mga discouragement, mga kapatid, na natatamasa at nangyayari sa mga kamusliman. Perhaps sa mga kamuslim, higit lalo sa mga balik Islam, na kapag yumayakap sila sa Islam at sa tuwing sinasamba nilang Allah subhanahu wa ta'ala, ay gumagawa si Shaitan, gumagawa si Iblis ng paraan upang ma-discouragement ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa mayroong magsasabi, maaaring ang kanyang yung Shaitan na nag-anyong kaibigan niya o kay kamag-anak niya o kakilalan niya, katrabaho niya, sabihin, ayan, Muslim ka tuloy ng Muslim yan, napapala sa iyo, nawalan ka ng trabaho, bumagsak ka, nagkasakit ka, nawalan ka ng pamilya, yan, dahil sa pagiging Muslim mo. Diba? Kung hindi ka nag-Muslim sana, hindi mangyayari sa iyo ito, mangyayari sa iyo. Yan, lahat ng ito ay programa. No? Ito yung mga panukala ni black propaganda ni Iblis, la'natullahi alayh. Kaya si Ayub alayhi salam ay sumagot kay Iblis, tahasang sumagot kay Iblis, la'natullahi alayh. Ang Allah ay nagbibigay sa sino mang kanyang naisin, sabi ni Ayub. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kukuha mula sa sino mang kanyang naisin. At ang lahat ng kayamanan na mayroon ako ay sa Allah. Lahat ng ito belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya ang may kapangyarihang bawiin ito sa akin. Dahil lahat ng ito ay mula sa kanya, siya rin ay mayroong kapangyarihan na bawiin ito mula sa akin. Kaya pagkatapos ay tumalikod si Ayub at nagpatuloy, nagpasalamat at pumuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nabigo si Iblis, mga kapatid, no? Dahil akala niya na mapipigilan siya sa pagsamba dahil sa pagkawala ng kanyang kayamanan, dahil sa kanyang ari-arian, sa kanyang mga tagapaglingkod. Subhanallah, hindi niya alam na mas lalong ipinagpatuloy at mas lalong dinagdagan ang pagluwalhati niya at papuri niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakaramdam ng pagkabigo si Iblis. Kaya bumalik si Iblis sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagsabi, inalis ko na kay Ayub ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit nanatili pa rin siyang nagpapasalamat sa iyo. Gayon pa man, itinatago lamang niya ang kanyang pagkabigo.
Ang tunay na pagsubok ng isang magulang ay sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Makikita mo kung paano ka tatanggihan ni Ayub. No, talagang challenge niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na, tingnan mo, subukan nating alisin yung subukan mong alisin yung kanyang, ilayo ang kanyang anak, ilayo ang kanyang pamilya sa kanya. Manlaman natin na talagang si Ayub ay hindi ka na niya sasambahin. Hindi ka na niya pupurihin, hindi ka na pasalamatan dahil ang matinding pagsubok sa isang magulang ay ang pagkawala ng kanyang pamilya, ang pagkawala ng kanyang mga anak. Alam pa rin, of course, alam pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pananampalataya at pagmamahal ni Ayub sa kanyang Panginoon ay hindi talaga matitinag. Ngunit pumayag ang Allah subhanahu wa ta'ala na subukin pa ulit si Ayub alayhi salam batay sa mungkahi ni Iblis upang ipamukha kay Iblis na ito na mali ang kanyang mga pag-aangkin. Mali ang kanyang paratang, mali ang kanyang sinasabi laban kay Ayub alayhi salam. Na kahit anong gawin mo kay Ayub, subhanallah, ay patuloy pa rin sasambahin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pupurihin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paano hindi samantalang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min," no? Nakakamanghang buhay ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kullu lahu khair. Lahat ng anumang meron sa kanya, negative, positive, lahat ng ito ay mabuti para sa kanya. Kapag dumatal sa kanyang kabutihan, nagpapasalamat, ito yung higit na mabuti para sa kanya. Kapag dumatal sa kanya ang kapinsalaan, pagkabigo o pagsubok, siya ay nagditimpi at lagi niyang sinasambang Allah subhanahu wa ta'ala at pinupurin niya at inalala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito at yun ang pinakamainam sa kanya. So, kahit saan ilagay ang isang mananampalataya, walang pagkalugi. Bagkus ay ito ay natiling siya matatag sa kanyang panampalataya at pagsamba sa Allah. Ito yung mga ugali ng mga propeta. Ay hindi nagtagal, mga sisters in Islam, bumagsak ang gusaling tinitirahan ng mga anak ni Ayub alayhi salam na ikinamatay ng 14 niyang maliliit at magandang anak. Gaano kasakit yun? Subhanallah. Gaano kasakit yun sa isang magulang na sinubukan siya na, alam mo yun, na iwan siya ng kanyang mga anak, binawian ng buhay ng 14 na magandang anak. Subhanallah mga kapatid. Masakit yun sa isang magulang. Masakit yun mga kapatid. Subalit na natiling matatag si Ayub alayhi salam. Muling binisita ni Iblis si Ayub na nagkunwari bilang isang nakikiramay. Ito, nakikiramay na tagamasid at nagpahayag ng kaguluhan. Yan ang papel ni Iblis, kundi manira. Manira, sirain ka upang ma-divert ang pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagaya ng pag-discourage niya kay Ayub alayhi salam. Kaya sabi ni Iblis kay Ayub alayhi salam, nakakalungkot, no? Nakakalungkot ang mga pangyayari. Kung saan namatay ang iyong mga anak, tingnan mo. Kunyari, nakiramay ba? Mga plastic, no? Number 1 plastic yan si Iblis. Kaya sino man ang plastic at hindi totoo, sa kanyang, higit lalo sa kanyang kapwa, ay ginaya na si Iblis. Iyadan billah. Sabi ni Iblis, katiyakan, hindi ka ginagantimpalaan ng iyong Panginoon, Ayub, ng maayos sa lahat ng iyong mga panalangin. Biro mo. Kasi kung mabuti ang iyong panalangin, di ba, hindi ka magkakaganon. Biro mo, isang iglap lang namatay lahat ng 14 ng magandang mga anak. Di ba? Maliliit pa. Oh, come on, Ayub. Itigil mo na yung mga kahibangan mo na mga pagsamba na yan, papuri na yan, walang magagawa yan sa'yo. Hindi ka dadalhin yan sa kabutihan. So, ganun lahat gagawin ni Iblis, no, para sirain ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit na natiling matatag si Ayub. Tumugon si Ayub alayhi salam mga kapatid. Sabi niya, ibinigay sa akin ng Allah ang makakabuti para sa akin. At inaalis niya ang nakikita ng Allah na hindi nakakalugod para sa kanya at para sa akin. Nakikita ng Allah na ang lahat ng mga batang ito ay maaaring maging isang malakas na pagsubok at kalamidad para sa akin sa pagdating ng panahon. Kaya inilayo sila ng Allah sa akin, mashallah. Kung isang bagay ay kapaki-pakinabang o nakapipinsala sa akin, manatili akong matatag sa aking paniniwala at manatiling nagpapasalamat sa aking Panginoon. Ganun ka-confident si Ayub alayhi salam. Ganun yung kanyang panampalataya. Ganun niya kakilala, lubusang kilala ang kanyang Panginoon. Subhanallah. Kaya mga kapatid, kapag sinubukan tayo ng Allah subhanahu sa mga pagsubok na ito, gaano natin kakilala ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag ibinigay sa atin at ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang meron sa atin ngayon, physical, financial, spiritual, o anumang katulad nito,
gaano natin kakilalang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya si Iblis ay nagmadaling bumalik ulit sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabay sabi, "O aking Panginoon, ang kayamanan ni Ayub ay wala na. Ang kanyang mga anak ay yumao na. At siya ay malusog pa sa pangangatawan." Talagang sinagad talaga ni Iblis, no? Gusto niyang sagarin ang lahat ng merong kay Ayub alayhis salam, magi ang kanyang sarili. 'Di ba? Nanatili pa rin siya malusog sa kanyang pangatawan. At hanggat siya ay nagtatamasa ng mabuting kalusugan, siya ay patuloy na sasamba sa iyo sa pag-asang mabawi ang kanyang kayamanan at magkaanak. Bigyan mo ako ng authority sa kanyang katawan upang ito ay aking pahinain at aking pinsalain. Siya ay tiyak na magpapabaya sa pagsamba sa iyo at sa gayon ay magiging masuwain yung Ayub na yan. Sabi niya, bigyan mo ako ng authority. Sisirain ko ang kanyang katawan. Titingnan mo, kapag nagawa ko yan, ay tatalikuran kanya. Pag nagawa ko yan, at pag natagumpayan ko yan, ay talagang tiyak na siya ay lalayo sa iyo at hindi ka nalalahanin pa. Of course, walang duda. Alam ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung ang Allah higit na nakanan sa lahat ng bagay. So, pinagbigyan pa rin ng Allah yung gusto ni Iblis. No? Para sa ganun, maipakita kay Iblis kung gaano siya kasinungaling. Gaano siya kasinungaling, mga kapatid. Kaya pinagbigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahilingan ng may pag-uutos. Sabi niya, binibigyan kita ng authority sa kanyang katawan, ngunit hindi sa kanyang kaluluwa. Hindi sa kanyang talino at hindi sigit lalo sa kanyang puso. Sapagkat sa mga lugar na ito, naninirahan ang kaalaman tungkol sa akin at sa aking relihiyon at sa aking din. Subhanallah, kaya mga kapatid, pag-ingatan natin ang ating puso. Kasi ito yung sentro ng ating mga sarili. No? Ito yung dito na mumuo yung ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sentro ng ating akida, yung ating puso. No? Dito nanunuot yung ating kaluluwa. Kung ano yung estado ng ating kaluluwa, ay dahil yan sa kung ano ang inilagay natin sa ating puso. Subhanallah mga kapatid. Naway, ingatan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ang ating mga puso. Ito dahil sa sinabi ni Prophet sallam, no? Mayroong bahagi, nakakapiranggut na bahagi sa ating katawan na idha fasada al-jasadu kullu wa idha saluha al-jasadu kullu. Diba? Kapag ito ay nasira ang bahagi ng katawan, buong bahagi ng katawan, at kapag ito ay nanatili at naging maayos, maging maayos ang lahat ng bahagi ng ating katawan. Itlalo ang ating kaluluwa. Tunay na ito ay walang iba kundi ang puso natin. Diba? Kaya yun ang sabi ng Allah, may habilin ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Iblis, sige, I will give an authority. Okay, pero maliban lamang sa kanyang kaluluwa, maliban lamang sa kanyang talino, at maliban lamang sa kanyang puso. Okay? Ay di nagtagal, nagsimulang lumala ang kalusugan ni Ayub alayhis salam. Nagkaroon siya ng matinding karamdaman na kung ang karamdaman na ito ay ipinamalas sa isa sa atin, hindi natin makakayanan. Subhanallah. Kaya siya ay may sakit na ang balat ng kanyang katawan ay naagnas. Naagnas na nagpapakita ng kanyang mga kalamnan at buto. Na-expose na ang kanyang, yung meat ng kanyang katawan. Hanggang sa ma-expose na ang buto sa kailaliman ng kanyang katawan. Dahil nalagnas na ang kanyang balat, unti-unting nangalaglag na ang kanyang mga kalamnan. Iyadan billah. Yun yung pagsubok. Kaya dumating sa ibang narration na inuud ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Inuud mga kapatid. At sa tuwing ang uod ay lumalagapak o kay nalalaglag, ipinipilit itong ibalik ni Ayub alayhis salam, sabay-sabi, kayo ay itinalaga ng Allah sa aking katawan at hindi kayo itinalaga sa lupa. Subhanallah, kaya binalik ito. Sa tuwing may merong malalaglag na uod, ibinabalik ni Ayub sa kanyang katawan. Ya Rab, subhanallah mga kapatid. Wala, kailanman. Kapag nangyari ng isang bawat sa atin ito, iwan ko na lang. No? Iwan ko na lang. Mawawalan siya ng pag-asa. Subhanallah. Pero subalit, buong-buo pa rin ang pag-asa ni Ayub alayhis salam. Ngunit gaya ng itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging dalawang organo na gumagana sa kanyang katawan ay ang kanyang puso at dila na napatuloy niyang ginagamit upang luwalhatiin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanyang puso at ang kanyang dila, lahat na agnas na maliban lamang sa kanyang dila at sa kanyang puso. Si Ayub alayhis salam ay dumanas ang matinding sakit, diba? Ngunit hindi niya pinahihintulutan ng kanyang sarili na magreklamo o manghina sa kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus pinupuri pa niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinasasalamatan pa niya ang Allah subhanahu wa ta'ala.
mga kapatid. At walang sino man ang pwede makagawa niya maliban lamang sa isang tunay na mananampalataya at lubusang kilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tao sa lungsod ay nagsimulang alam mo yun, magchismisan, magtalakayan. Kung si Ayub ay isang mabuting tao, hindi ito gagawin sa kanya ng Allah. Kung talagang totoo siyang tao, yung mga kanya ipinapakita noon, kung talagang magpasalamat siya, hindi magaganyan. Pero bakit ganyan? So, ibig sabihin, hindi siya mahal ng Allah. Kasi yung mga taong ito, hindi nakilala ang kanilang Panginoon. Diba? Ano bang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah. Kapag minamahal ng Allah ang kanyang alipin, binibigyan ng pagsubok. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag mayroong pagsubok na dumating sa atin, doon mo makikilala, doon mo malalaman kung kilala mo ba ng lubusan ng iyong Panginoon. Kasi kung kilala mo ng lubusan, batid mo sa sarili mo na mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ka ng pagsubok. Kaya at kalaunan, iniwan nila siya. Ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan, lahat na nagmamahal at gumagalang kay Ayub ay iniwan siya. Nilayuan siya, pinandidirihan siya. Okay, maliban sa kanyang asawa na si Rahma. Masya Allah. Ayan naman, kaya napakapalad ng mga taong na mga kalakihan na merong ganitong klaseng asawa. Na sa kabila ng lahat ng pagsubok sa kanilang asawa, ay hindi niya iniwan ang kanyang asawa. Masya Allah, tabarakallah. So si Rahma ay nanatili, yung kanyang asawa ay nanatili sa kanyang tinatawag na sa kanyang gilid upang alalayan si Ayub alayhi salam. Upang alagaan si Ayub alayhi salam, ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Rahma. Subhanallah mga kapatid. Kaya nangyari anong nangyari pagkatapos noon? Wala na sa kanyang kayamanan, wala na sa kanyang pamilya. Bagi ang kanyang katawan, nalustay na ang kanyang katawan, naagnas na ang kanyang katawan. Dumating ang umalit sa mga bagay na ito dahil sa pagmamahal ni Propeta Ayub para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa loob ng maraming taon, si Ayub alayhi salam ay patuloy na nagdurusa sa kanyang kalagayan. Hindi lang oras, hindi lang araw, hindi buwan, kundi taon, mga binilang na mga taon mga kapatid. Ang dinanas ni Ayub alayhi salam sa kanyang kalagayan, sa kanyang karamdaman. Na walang ibang tao maliban kay Rahma na tili sa kanyang tabi upang mag-alaga sa kanya, upang mag-aruga sa kanya. Wala silang pera, wala silang kita, nawalan na lahat. Kaya ang kanyang asawa ay kumuha ng trabaho upang matustusan ang pangangailangan nila. Ngunit ang mga tao sa lungsod ay hindi pinahihintulutan na magtrabaho ng matagal si Rahma dahil natatakot sila na sila ay pahihirapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng parehong karamdaman ng kanyang asawa. Sabi ng mga tao, ayoko, umalis ka na, hindi na pwede tanggapin dito kasi baka mahawa pa kami sa kamalasan ninyo. Baka mahawa pa kami sa, alam mo yun, sa galit sa inyo ng Panginoon. Dahil kasi kung mahal ng Allah si Ayub, ang pamilya mo, hindi magkaganyan ng iyong pamilya. Subhanallah mga kapatid. No, hindi nila naintindihan ng lubusan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang Panginoon. Kaya si Ayub alayhi salam, samantala, ay patuloy na nalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy na humihingi ng kapatawaran, patuloy na pumupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, at bigyan siya ng lakas. Nagdudua lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala, nabigyan siya ng lakas at pasensya upang matiis ang sakit at paghihirap na ito. Subhanallah, mantakin ninyo, isipin ninyo yung mga pagsubok na ito mga kapatid. Iba sa atin, no? Kapiranggot lang ka ng pagsubok, halos mamatay na. Diba, sumakit lang yung kurikong, sumakit lang yung ingron, halos ikamamatay na niya. Subhanallah, nawalan lang ng 10 riyal, no? Na pera sa bulsa, halos magwala na kasi nawala yung 10 riyal, 100 riyal. Subhanallah. Diba? Halos nawala lang ng, alam mo yun, ng trabaho, nawala lang siya ng trabaho dahil sa mga kadahilanan, wala na, pasala niya ang daigdig, no? Iyadan billah. Okay, bago nasa halip magpasalamat sa Allah, nasa halip na patuloy siya magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan ng pasensya, bigyan ng lakas, bigyan ng tinatawag na sabar, pagtitimpi, bigyan ng mahabang buhay upang pagsilbihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nagrebelde sa Allah. Diba, binigyan ng hindi lang narinig, hindi lang pinakinggan yung kanyang dua sa Allah, no? Yung sister na ito, wala na, nagtanggal na ng hijab. Diba? Yung sister na ito ay hindi lamang pinakinggan ang kanyang dua, hindi nagsasala. Diba? Hindi lang nakuha yung kanyang gusto, hindi na nagsasala, hindi na nag-ayuno, nag-rebuild din na sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kasi ang iniisip niya, kung mahal siya ng Allah, pakinggan ang kanyang gusto. Subhanallah. Naway mag-isip tayo ng lubusan, naway magkaroon tayo ng aral sa likod ng kwento na ito, mga kapatid, no? Kaya isang araw, nagpakita si Iblis kay Rahma sa anyo ng isang lalaki at tinanong siya, sa nasaan ang asawa mo? Ito talaga si Iblis, mahilig talagang magkunwari at mahilig alam mo yon, mahilig magkatawang katawang tao upang nilangin ng tao. So, sabi, nasaan ang asawa mo? So, itinuro ng ang halos walang buhay na figura ni Ayub. Sumagot si Rahma, ayan siya, suspended sa pagitan ng buhay at kamatayan. Diba? Yun lang ang kanya retira. Isang lang is kamatayan nag-aabang sa kanya. Kaya pagkatapos ay ipinaalala ni Iblis sa kanya ang masasayang araw ng mabubuting kalusugan, mga anak at kayamanan. Sabi ni Iblis, diba? Tinan mo, alalahanin mo dati yung nasaan yung mga ito sa inyo? Eh, yan ay dahil sa kakasamba at kapupuri lagi ni Ayub. Wala namang nagawa sa kanya. Bagkus ay nilagapak siya ng kanyang pagsamba. Yan mo, dahil sa pagsasamba niya, yan yung nangyari sa kanya. Bakit niya tigilan yan? Kaya sa sobrang lungkot sa mga tao ng sakit at paghihirap, lumapit si Rahma kay Ayub at umiyak. No? Kasi babae. Siyempre babae pa rin yan, ay mahina. Mahina si Rahma. Bagamat walang duda, may pananampalataya siya. Pero dahil sa napapaligira at napapalibutan ng mga pagsubok, ay pinapakita dito na siya ay minsan ay napanghihinahan ng loob, mga kapatid. Okay? Subalit, kaya dahil dito, umiyak si Rahma. Lumapit kay Ayub alayhi salam at umiyak, at pagkatapos sabi na, O Ayub, ikaw ang propeta at sugo ng Allah. Ikaw ang may pinakamalapit na kaugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilingin mo sa Allah na ilayo ka sa kapahamakan na iyong kinaroroonan. So, sa kabila ng yung mga kapatid, bagamat naapektuhan siya ng konti, subalit nagkaroon pa rin siya ng encouragement, no, sa kanyang asawa na ibayuhin pa ang pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala na hingin mo sa kanya na ilayo ka sa kapahamakan na yung kinaroroonan. Subhanallah, that is the key, mga kapatid, no? Ay bumuntong hininga si Ayub alayhi salam at sumagot. Okay? Sumagot. Si Satanas ay malamang na bumulong sa iyo at ginawa kang hindi nasisiyahan. Sabihin mo sa akin kung gaano ako katagal nagtamasa ang mabuting kalusugan at kayamanan. Parang sinasabi niya, kung ikukumpara mo ang buhay ng karangyaan ko noon, kung ikukumpara mo kung ano man ang meron sa akin noon na mga positibo at kung ano-ano pa, kung ikukumpara mo ito sa mga dinanas ko ngayon na pagsubok, wala ni katiting hindi umabot. Diba? Sabi, kung napakahaba ng ating ng panahon, ng tagal ng panahon o pagkakataon na meron tayong karangyaan at tinanggap natin yon, bakit din natin kayang tanggapin yung haba ng panahon na tayo binigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, nasisense ni Ayub na siya ay binulungan ng syaitan. Okay? Na-impluwensyahan ng syaitan kasi nahirap na si Rahma, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sumagot ng kanyang asawa, 80 taon o higit pa. 80 years nagtamasa. Diba? 80 years nagtamasa ng karangyaan ng pamilya ni Ayub alayhi salam. Kaya sumagot siya, hanggang kailan ako naghihirap ng ganito? Diba? Hanggang kailan ako maghihirap? Sabi niya, 7 taon. So, ikukumpara mo yung 80 taon sa 7 taon, tapos ganun yung reaction mo. Diba? Kaya pagkatapos ay sinabi ni Ayub, kung gayon, nahihiya akong humiling sa aking Panginoon na alisin ang aking paghihirap, sapagkat hindi ako nagdusa ng mas matagal kaya sa mga taon ng mabuting kalusugan at kasaganaan na meron ako noon. Tila humina ang iyong panampalataya at hindi ka nasisiyahan sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, sa ating pamilya. Kung sakaling mabawi ko ang kalusugan, isinusumpa ko na parurusahan kita ng 100 hampas. Mula sa araw na ito, ipinagbabawal ko ang aking sarili na kumain o uminom ng anuman mula sa iyong kamay. Iwanan mo ako at hayaan ng aking Panginoon na gawin sa akin ang kanyang nais. Subhanallah, gayon ang iman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lahat binalik ni Ayub sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ay binalik ni Ayub sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi batid niya ng Allah subhanahu wa ta'ala higit na nakakaalam kung hanggang kailan niya ipapataw sa kanya ito. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung alam niya na ipinagkalob ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Diba? Nahiya siya sa Allah subhanahu wa ta'ala
Diba? Sa kunting pagsubok. Kaya nga, mga kapatid, no, minsan isipin natin, titimbangin natin. Ilang taon tayo nagkaroon ng kaginhawaan? Ilang taon tayo nagkaroon ng trabaho? Diba? Halimbawa, nagtrabaho ka ng 25 years at kumita ka ng maayos. Tapos, isang buwan lang wala kang sahod, wala kang trabaho. Halos mahimatay ka na, halos alam mo yon, halos mag-rebuildi ka na, halos sunugin mo na ang iyong bahay. Diba? Halos magrumentado ka na, halos magpakamatay ka na, dahil nga isang buwan wala kang sahod, something like that. Samantalang 25 years nagtrabaho ka at meron kang kinita. Di ba? O kaya kalusugan, ilang taong ka nagtamasa ng kalusugan mo, tapos isang araw nang nagkasakit, halos gumuho na ang mundo mo. Subhanallah. Ba? Ilang taong kang kumain ng maayos. Tapos isang araw, 2 araw nagutom ka, wala kang pagkain. Para bang sasabihin mo na ano ba, pinagkaitan ba ako ng Allah, ng aking Panginoon, ng biyaya? Dahil 2 araw hindi ako nakakain? Ya Allah. Ilang taong nakakita ka? Ilang taong kang nagtamasa ng iyong paningin. Tapos ay dumating ang pagsubok na ikaw ay binawian ng paningin. 'Di ba? Tapos hindi mo nasasambay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi binawian ka ng paningin. Subhanallah. Dapat nating kilalanin ng lubusan ang ating Panginoon, ang ating sinasamba. Subhanallah. Kaya sa pakiramdam na walang magawa, si Ayub alayhis salam ay bumaling sa Allah na naghanap ng kanyang awa. Katotohanan, sabi niya, katotohanan, hinipo ako ni Satanas ng paghihirap sa pagkawalan ng aking kalusugan at pagdurusa sa pagkawalan ng aking kayamanan bilang pagsusumamo niya. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay agad na tumugon sa desperadong panawagan ni Ayub para sa tulong. Kaya sinabi ng Allah, hampasin mo ng iyong paa ang lupa, ito ay bukal ng tubig upang hugasan mo ang iyong sarili at magpapalamig at isang nakakapreskong inumin. Magpalamig ka, uminom ka sa bukal na tubig pagkatapos ng paghampas mo ng iyong paa sa lupa at pagkatapos na magkaroon ito ng tubig. Uminom ka at yan ang ipanghugas mo at ipagligo mo isa sa iyong sarili. Kaya agad na isinagawa ni Ayub alayhis salam ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habang hinihampas niya ang kanyang paa sa lupa, bumubuhos ang malamig na tubig sa kanyang mga paa. Gaya ng utos ng Allah, uminom si Ayub alayhis salam at hinugasan ang kanyang buong katawan gamit ang tubig. Sa loob ng ilang sandali, nawala ang mga paltos ni Ayub. Bumalik ang kanyang kalusugan, ang kanyang katawan, ang ganda ng kanyang katawan. At higit lalong gumanda pa. Nag-blooming pa. Mashallah tabarakallah. Ang kanyang balat ay ganap na nabago. At ang kanyang mga laman loob ay nagsimulang gumana. It's a miracle. Sabi nga nila. Katotohanan, si Ayub ay ganap na gumaling sa pamamagitan ng biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah mga kapatid. Kasi pag once dumating ang tulong sa ng Allah, pagkatapos ng subukan, nagtiis ka, nagdimpi ka, isang iglap lang yan. Kayang baliktarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang iglap lang yan, kayang baguhin ang buhay mo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang problema lang sa atin, hindi tayo lubusang nagtiwala sa Allah. Hindi natin lubusang kilala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi tayo marunong magtimpi. Hindi tayo marunong magtiis kasi ang gusto natin ura-urada. Ang gusto natin ito yung gusto kong mangyari, ito kung kailan ko mangyari, ito dapat mangyayari. Hindi natin kontrol ang buhay natin. Maging ang ating mga sarili, merong nag-iisang kontrol ng lahat ng bagay kundi ang Allah. Kung kayang kontrolin ng Allah ang lupa at kalangitan, kung kayang pamahalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kalangitan at ang kalupaan, kung kayang i-manage ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kalangitan at kalupaan, buhay mo pa kaya? Problema mo pa kaya? Na samantalang ang problema mo ay kalingkingan lamang ng tinatawag na kalangitan at kalupaan. Subhanallah mga kapatid. Kaya si Rahma na hindi na makayanang malayo sa kanyang asawa ay umuwi. Pagpasok niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ni Ayub na hindi niya nakilala. Hindi nakilala kasi bakit? Bumalik at lalong gumwapo, at naging flawless, naging mas makisig at alam mo yun na blooming. Mashallah tabarakallah. Saan kayong tubig na yun? Mahanap kayong tubig na yun. Tinanong siya nito. Sabi na, nasaan si Ayub? Sino ka? Nasaan? Hindi kita kilala. Sino ka? Tulong, mayroong lalaking dito nakapasok.
Di ba? Yung mga drama na. No, subalit, siyempre, exaggerate lang pagkakwento ko mga kapatid, no? Huwag kayong madala. So, sabi, nasaan si Ayub? Sino ka? Hindi kita kilala. Kamukha mo siya. Pero hindi kasi Ayub. Hindi yan ang asawa ko. Nakangiting sagot ni Ayub alayhi salam, ako ito, mahal. Relax ka lang, ako ito. Okay? Kaya sobrang tuwa, agad niya itong niyakap at nagpasalamat sa Allah sa kanyang awa. Subhanallah, parang pelikula, no? Masya Allah. At naalala ni Ayub alayhi salam ang kanyang pangako na parurusahan ang kanyang asawa ng 100 hampas sa sandaling maibalik niya ang kanyang kalusugan. Di ba? Sabi natin kanina, dahil sa nangyari sa yan, di ba? Na-discourage ka, di ba? So, pag bumalik sa akin ang kalusugan, pati ang anumang meron sa akin, parurusahan kita sa pamamagitan ng 100 hampas. Sa sandaling maibalik ang kalusugan sa akin. At hindi niya nais na saktan ang kanyang pinakamamahal na asawa. At hindi rin niya nais na sirain ang kanyang pangako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So kasi yun ang pangako. Yun ba yung hanat? Kumbaga, yun yung, alam mo yun? Yun yung promise ni Ayub alayhi salam na parurusahan ni Ayub alayhi salam ang kanyang asawa ng 100 hampas kapag naibalik ang kanyang kalusugan, naibalik ang anumang meron sa kanya. At the same time, hindi niya pwedeng sirain yun kasi pangako niya sa Allah yun eh. At the same time, niya din kayang saktan ang kanyang asawa. So anong ginawa ni Ayub alayhi salam mga kapatid? Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaalam ay nag-utos kay Ayub. Anong utos ng Ayub sa kanya? Anong utos ng Allah sa kanya? Kumuha ka sa iyong kamay ng isang bigkis ng manipis na damo at hampasin mo ang iyong asawa at huwag mong sirain ang iyong panunumpa. Subhanallah, huwag mong sirain ang iyong pangako. No? At least hampas man yun. Hindi naman sinabi ng Ayub na balusin kita ng isang troso, isang bakal na o kay buntot ng pagi. Wala namang sinabi nga. Ang mahalaga ay sasabi lang, hahampasin kita. Pero hindi naka-indicate dun sa kanyang salita kung anong gagamitin sa paghampas. Diba? Kasi which is yung isip na sa pangkaramihan, pag sinabing hampas, masakit yun. Pero, of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala mahabagin, ay naman sabi niya, para hindi lang masira ang iyong sinumpaan, ay ang gawin mo ay kumuha ka ng isang manipis na damo. No, yun yung damo, yung parang bigkis ng damo, at yun na lang gagamitin mong panghampas. At least nahampas mo. Sa katuparan yun, no, at hindi mo nasirang yung tinatawag na sabi natin ay panunumpatan yung pangako. Pagkatapos ay binalik ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaayamanan ni Ayub. No? Nagpadala siya ng ulan, ng mga balang na gawa sa ginto at bumagsak sa paligid ni Ayub alayhi salam. Mashallah, tabarakallah. Habang sinimulang tipunin ni Ayub ang mga gintong balang ito mga kapatid. No? Bumalik sa kanya at dubli-dubli pa ang bumalik sa kanyang kayamanan na meron siya noon. Tinanong siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, O Ayub, hindi ba't pinayaman kita para kailanganin mo ang nakikita mo? Diba? Sumagot si Ayub, o Panginoon ko. Ngunit hindi ko maiwasan ang iyong mga pagpapala. Subhanallah. Kaya sina Ayub alayhi salam at si Rahman, kanyang asawa, ay naibalik din sa kanilang pamilya. Nagkaroon siya ng mas marami pang anak. No? Ang mag-asawa ay binayaan ng 28 magaganda, malulusog na mga anak, 14 na babae at 14 na lalaki. Yun yung gantimpala. Yun yung eksaktong gantimpala ng pagtitimpi at pagtitiis. Yun yung saktong gantimpala kung papaano mo kilalanin ang Allah subhanahu wa ta'ala at kung papaano mo tanggapin ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, walang maidudulot ang pagtitiis at ang pagtimpi para sa Allah maliban lamang na ito ay kabutihan. At minsan ang resulta nito, hindi agad ibibigay sa iyo ng Allah ang kabutihan na yun bilang ganti ng pagtitimpi mo. Maring later mo ma-realize na yun yung gantimpa, yun pala yung kabutihan ng aking pagtitimpi sa kabila ng pagsubok na dumating sa atin. Ang problema sa atin, no? Gusto natin mawala agad yung pagsubok na ito. Gusto agad natin na nagtimpi man tayo, pero gusto agad natin yung resulta agad andyan na. Ura-urada. Subhanallah, tandaan natin, ang Allah ang nagbigay siya ng pagsubok at ang Allah rin ang higit na may kakayahan kung kailan niya ito babawiin sa iyo ayon sa kagustuhan niya at hindi ayon sa kagustuhan mo kung kailan at kung saan at kung paanong paraan. Lahat ng ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Kaya ang kwento ni Propeta Ayub, mga sister, no, ay isa sa kahirapan na may halong pagtitiis. Mayroong halong tinatawag na pagtitiis at pagtitimpi. Madaling maging isang tapat na lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang lahat ay maayos. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman nasiraan ng loob sa panahon ng paghihirap na panahon.
sa panahon ng pagsubok at mahihirap na panahon na dumating sa kanya, na siyang dahilan kung bakit siya isang kahanga-hangang nilalang sa balat ng lupa. Diba? Kaya pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin na nagsasabi, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Katiyakan, natagpuan namin si Ayub na matiisin sa mga pagsubok. Napakabuti niyang alipin dahil siya ay palaging nagbabalik loob sa Allah at sumusunod sa utos ng kanyang Panginoon. Mga kapatid, no? At alhamdulillah at naway nagkaroon tayo ng malaking aral sa ating kwento na ito, punong-puno ng aral. Kung ating isa-isahin yung mga aral na maaaring makuha natin dito, ay uubusin tayo ng oras. Subhanallah, uubusin tayo ng oras. Hindi pa rin sapat ito para masaklawan natin lahat ng mga aral na maaaring makuha natin at maaaring ma-extract natin mula sa kwento ni Ayub alayhis salam. Sapat na i-highlights natin yung mga pagsubok na ito at ang magiging pakikitungo natin dapat sa mga pagsubok na ito at kung ano ang gantimpala sa kabila ng pagsubok na ito ay nagtimpi ka at nagtiis ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At higit lalo ay kung papaano lubusan kilala ang iyong Panginoon sa panahon ng karangyaan at higit lalo sa panahon ng kahirapan. Naway inshallah naway pagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang tayo ng Allah mula sa mga matitiisin sa tuwing dumarating ang pagsubok at mula sa mga nagpapasalamat sa Allah sa tuwing dumarating sa atin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay at maging kabahagi ng programa na ito. At naway lahat tayo na igantimpalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at naway pag-isahin tayo ng Allah, hindi man dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. So maraming salamat po. At kung meron man kayong katanungan, inshallah ay pwede kayong magtanong biidhnillah.